Kamustahin naman natin ang sitwasyon sa Central Luzon mula sa pananalasa ng Bagyong Uyuan kasama si Ms. Cheng Quizon, Information Officer ng OCD Region 3. Ms. Cheng, magandang tanghali po. And Yusek at sa ating pong mga tagapakinig. Ms. Cheng, mukhang mahina yata yung audio natin. Hello po. Magandang tanghali po. Okay. Yan po. Ms. Cheng, alin po sa mga probinsya sa Region 3 ang pinakamalubhang na apektuhan ng bagyo? Maaari po ba niyong ilarawan gaano kalawak yung pinsala dito sa Region 3? Opo, medyo malawak po no, yung ating pong nagdaang bagyong si Uwan. Halos lahat po ng probinsya namin dito sa Region 3, pito po yan, no, ay apektado po ng ating pong nakaraang bagyo. Pero of course, patuloy pa rin po nating binabantayan lahat po ng mga provinces natin ngayon, especially po yung probinsya po ng Aurora. No, alam naman po natin na dito po ay naglandfall si Uwan noong nakaraang araw po, and marami po yung mga medyo marami po yung mga kababayan natin yung nasalanta no, dito sa probinsya po ng Aurora. Ms. Cheng, meron po bang mga lugar sa Region 3 na hindi pa po napapasok o hindi pa po naaabutan ng tulong? Opo, base naman po sa ating pong mga nakakalap po na report ngayon, no, meron na lang po tayong 12 roads po na hindi po talaga possible to all types of vehicles po, or yung mga light to heavy vehicles lang po yung pwede, no. Diyan po yan sa probinsya po ng Bulacan, no, sa may Kalumpit. We have also po dito sa Candaba and Minalin, Pampanga. So ito po ay dahil po sa stagnant water, tsaka sumabay din po kasi yung high tide, no, kaya medyo tumaas po. And isang bridge din po sa may Barangay Sagana sa Laur, Nueva Ecija, ang hindi pa po passable to all types of vehicles po, no, due to washed out dito road caused by heavy rains po. Pero patuloy po yung ginagawa ng mga provinces natin ngayon, katulong po yung DPWH, no, sa pag-clear ng mga to. Pero sa mga hindi po napasok, lahat na po ng mga daan natin sa province of Aurora po ay wala na po tayong reported not passable. Ako, Ms. Cheng, ito medyo nakakalungkot, no? Pero gusto namin malaman sana, based on your data, yung mga sa inyong datos, gaano po kalaki yung bilang ng mga nasawi at injuries? At may nai-report pa bang missing hanggang sa ngayon, Ms. Cheng? Okay po, Yusek. Sa atin po na bang mga natanggap po na reports dito sa ating pong Emergency Operation Center, sa awa po ng Diyos, no reported casualties po tayo for this period po, no? Dito po sa Central Luzon sa pananalasa po ni Yuan. Ms. Cheng, may mga nananatili pa ba sa mga evacuation center at kamusta po ang lagay nila? Yes sir, meron pa rin po tayong mga affected population inside the evacuation center. As we speak po, we have still 618 open evacuation centers dito po sa buong Central Luzon. So yung mga nasa loob po is 17,887 families po. Total of 58,431 individuals po. So nandyan po yan sa loob ng mga evacuation centers natin sa Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, and Zambales, no. And lahat po ng mga pangangailangan ng ating pong mga affected population na ito na still nasa loob po ng ating pong evacuation center, of course, ay pinoprovide po, no, ng ating pong mga local government units, katuwang po yung ating pong DSWD Region 3 as well, no. And patuloy po yung assessment natin, no, katuwang po yung mga local DRRM offices natin if safe na at pwede na pong makabalik itong mga kababayan natin ito sa kanila pong mga tahanan. No, natuwa naman ako doon sa report ni Ms. Cheng kanina na walang casualty sa Region 3, no, dahil taga Pampanga at Bulacan no ako. Pero tanong naman namin, Ms. Cheng, balik normal na po ba yung supply ng kuryente at komunikasyon sa mga lugar na naapektuhan ng bagyong Yuan, at ano na po yung update dito? Opo, meron pa rin po tayong sa base po sa ating pong report kaninang alas 6 po ng umaga,
Meron pa po tayong mga munisipyo sa Aurora po, namely yung Kasiguran, Dilasag, Dipakulaw, Dinalungan, and Maria Aurora ang wala pa rin pong power supply hanggang ngayon dahil nung kasagsagan po ng pananalasa po ni Bagyong Uwan ay nasira po yung isang power line natin no, going to Aurora. So 5 na lang po yan, and then meron din po tayong isang reported po mula po sa probinsya naman po ng Zambales, pero tuloy-tuloy po yung coordination natin dito, sirs, for the para po mabalik po agad-agad yung power supply sa mga nasabi ko pong mga munisipyo. Bilang panghuli na lamang po, Ms. Cheng, mensahe nyo na lamang po sa ating mga kababayan sa Central Luzon habang nagsisimula po tayong bumangon muli mula po sa nakaraang mga bagyo. Opo. Sa ating pong mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga kababayan natin dito sa gitnang Luzon, Central Luzon, gusto po namin kayong pasalamatan sa inyo pong maagap na pagsunod sa ating pong mga otoridad dahil isang malaking halimbawa po dito yung preemptive evacuation natin ay malaki po ang naging tulong para mailikas po kaagad yung ating pong mga kababayan na at risk or yung mga kabahayan po ay at risk. And tuloy-tuloy lamang po tayo, tulungan po tayo, same through with yung mga kababayan pa po nating nasa loob pa po ng mga evacuation centers or mga nasira po yung mga tahanan at kabuhayan. Ay katuwang nyo po of course yung OCD Region 3, same through with our response clusters at saka po yung ating local government unit po sa muli po nating pagbangon dito po kay Bagyong Uwan. Maraming salamat po sa inyong oras, Ms. Cheng Quizon, Information Officer ng OCD Region 3.